Hindi niya tiningnan ang muka ng babae. Tiningnan niya ang puting guwantes. Nito, ang uring guwantes na ibinibigay ng mga mamahaling restauran sa mga tauhang nabubuhat na mga mamahaling bagay para sa mataong hinding-hindi matututunan ang kanilang mapangalan. Tiningnan niya ang pila na takip ng pagkain na hawak nito, perpektong balanse sa kanyang matatag na makamay. Pagkatapos ay lumingon siya sa babaeng katabi niya, may sinabi sa wikang Hapon at nagumit. Para kay Arashi Mizuki, ang waitress na nakatayo sa kanyang harapan ay hindi isang tao, isa siyang tanawin, puwedeng palitan. Isang katawan na inayos ng gabi upang dalhin ang kanyang pagkain at tanggapin ang kanyang presensya ng hindi ito ginagawang komplikado. Inakala niyang ang wikang Hapon ay isang saradong silit, isang pribadong wika na maaari niyang gamitin upang sabihin ang anumang nais niya tungkol sa babae ng harapan at walang kahihinatnan. Malapit na niyang malaman ang kabayaran ng pag-aakalang iyon. Dahil ang babaeng may hawak ngang kanyang pila na takip ngang pagkain ay hindi lamang isang waitress. Ginugol niya ang 4 na taon sa Tokyo upang makuha ang karapatang magsalita nga, mismong wikang ginagamit niya ngayon bilang sandata. At ang mga salitang malapit nang sabihin ng babae ay hindi lamang magpapatahimik sa buong kananan. Tatapusin nito ang kanyang gabi, ilalantad ang kanyang pagkatao, at ibabalik ang babae sa isang buhay na pilit niyang tinalikuran. Ito ang kwento en kung ano ang nangyayari kapag ang kayabangan ay pumiliin. Maling target. Maligayang pagdating sa mga kwento ng buhay. Isang lugar kung saan ang mga taong kanilang minamaliit ang siyang huling nagsasalita. Kung ito ang uri ng kwento na nagpapahilig sa iyo sa iyong upuan, pindutin ang subscribe. Dahil ang susunod niyang sasabihin at ang magiging kabayaran nito para sa lalaki ay simula pa lamang. Ang hangin sa loob ng amihan, ang pinaka-inaasam na Japanese fusion dining room sa Bonifacio Global City ay amoy barnisadong nara, sinitsirong wagyu at perang matagal nang huminto sa paghinging paumanhin para sa sarili. Para kay Maya Cruz, halos amoy ito ngang 10 oras sa isang 12 oras na shift. Hinigpitan niya ang kanyang puting guwantes sa pulso. Isang ugali, hindi isang pangangailangan. Ang pagiging perpekto ang tanging yaman na napapansin ng mabisita sa amihan tungkol sa kanya. Dahil ang pagiging perpekto ay nagdudulot ng pagiging dinakikita. At ang pagiging dinakikita ay nangangahulugang mananatili siya sa kanyang trabaho. Sa isang lugar sa likuran niya, tinatawag na ni Paolo ang floor manager ang kanyang pangalan. Itinaas niya ang isang tray, pinatatag ang kanyang mukha at kumilos. Si Maya Cruz ay 27 taong gulang. Sa mga bisita nga, amihan, siya ay isang gumaganang arkitektura. Ang kamay na may guwantes na nagahatid ng bawat putahe ng walang panginginig. Ang neutral na boses na bumibikas ng mga espesyal na pagkain ng walang pagbabago sa tono. Ang figura na tumutugon sa isang pitik ng daliri ng siyempre posir. At hinding-hindi ipinapakita sa kanyang muka ang halaga ng sagot na iyon. At ang hindi nila alam ay 4 na taon na ang nakalipas, siya ay isang graduate student sa pag-aral ng wika at kultura ng Hapon sa Tokyo, University of Foreign Studies. Ang nag-isang Pilipina sa kanyang pangkat at nagtapos siya bilang pinakamahusay sa kanyang klase. Ang kanyang thesis tungkol sa code switching at linguistic identity ay tinawag ng kanyang tagapayo, si Professor Arin Hasegawa, na pinakatumpa na gawang nakita ng kanyang departamento sa loob ng isang dekada. Tinawagan niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Lina mula sa hagdan ng aklatan pagkatapos ng kanyang huling depensa, nanginginig ang boses. Nagawa natin. Dahil sa lahat ng ginawa ni Maya, dala-dala niya si Lina sa loob nito. 3 linggo pagkatapos noon, na-diagnose si Lina. Ang plano na paggamot
ang mga pagbisita sa espesyalista, ang patuloy na pangangalaga. Ang numero ay umabot sa isang halaga na walang kaugnayan sa anumang pag-aari ni Maya. Umalis siyang Tokyo sa loob ng isang buwan. Ang karera, ang posisyon sa pananaliksik, ang hinaharap na kanyang binuo, lahat ay iniwan. Ngayon, may isang garapon sa kanyang mesa sa kusina sa Quezon City na may sulat kamay niya, kinabukasan. Ngayong gabi, naglalaman ito ngang 30,1,250. Nahuli ni Carla ang bartender, ang kanyang tingin habang dumadaan siya sa service bar. Table 12, mag-ingat ka. Alam na ni Maya, narinig niya ang pangalang binanggit sa pre-service briefing. Ang paraan ng pagbikas sa pangalan ng isang paparating na bagyo, Arashi Mizuki. Maputi ang buhok, matamis ang dila, CEO ng Mizuki Global Holdings. Isang lalaking naktayo ngang isang imperyo sa pamamagitan ngang pagpapasya kung ano ang halaga ng mga bagay. At napakadalas niyang naging tama kaya tumigil na ang mundo sa pagkuwestiyon sa kanyang mahatol. Tumawid siya sa sahig na may ngiting 2 taon niyang pinag-aralan. Inilapag niya ang mga menukad. Sinimulan niya ang pagbati. Hindi tumingala si Arashi. Sa halip, nagsalita siya sa wikang Hapon. Mabilis, kolokyal, nakatuon, lamang sa kanyang business partner na si Kagami na parabang wala si Maya doon. Umorder siya at pagkatapos ay isiningit niya sa order ang mga puna na may kagaanan ngang isang taong hindi kailanman nag-alala tungkol sa pagiging maintindihan. Ginawa niya ang kanyang nga obserbasyon tungkol sa bumababang kalidad na restaurant, tungkol sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan, ang tindig nito, ang presensya nito, ang pag-aakala na ang isang tulad niya ay walang naiintindihan sa tunay na usapan, sa silit na iyon. Ang mga salita ay nanatili sa hangin, sa paligid ng mesa, walang nag-react, walang nakaintindi. Sumandal si Arashi. Naghintay siya ngang magalang na pagkalito na in-order niya. Kasama ngang kanyang pagkain, naramdaman ni Maya na may nagbago sa kanyang dibdib. Hindi galit, isang bagay na mas matanda. Ang bahagi niya na tumayo sa isang seminar room sa Tokyo at pinahirapan, taon-taon, ang karapatang sabihin ang eksaktong maasalitang ito. Tiningnan niya si Arashi Mizuki. Tiningnan talaga siya at gumawa siya ngang isang desisyon. Hindi hinihingi nga amihan ang iyong atensyon. Iniutos nito. Ang maamber na ilaw na nakabitin sa bawat mesa ay parang maliliit na sinasadyang araw. Sapat na mainit upang magmukhang ginto ang yaman. Sapat na madilim upang maramdaman na ang natitirang bahagi ng mundo ay napakalayo. Ang amoy ngan sinitsirong alima wagyu ay umalingaw-ngaw mula sa kusina sa mabagal at mamahaling mga alon. Ang nabarnisadong menu ay nakapatong sa bawat mesa na parang naglalaman ng banal na kasulatan. At ngayong gabi, bawat miyembro ng gatauhan ay kumikilos na may partikular na tensyon ng mataong nasabihan o hindi man nasabihan na isang maling hakbang ay maaring ikawala ng lahat sa kanila dahil si Arashi Mizuki ay may reservasyon sa table 12. Naramdaman ito ni Maya sa sandaling. Pumasok siya sa service entrance. Iyong dinakikitang pagbabago sa atmosferang silid. Ang paraan kung paano tila bumaba ng kalahating antas ang tunog. Sinalubong siya ni Paolo, ang floor manager. Bago pa man niya may lagay ang kanyang name tag. Ang kanyang boses ay maikli, tahimik, parang sa siruhano. Table 12, VIP. Magdala ka, magsalin ka, mawala ka. Walang biglang pagbabago, walang pagtatagal. Naintindihan? Naintindihan po. 2 taon na siyang nawawala. Napakagaling na niya rito. Lumapit siya sa service bar para kunin ang unang sake flight. Itinigil ni Carla ang pagpupunas ng baso upang bumulong. 3 sake selection ang isinoli niya nung nakaraang buwan. Bulong niya.
nawala ang karaniwang init sa kanyang boses. Sabi niya, personal na insulto daw ang temperatura sa kanya. Personal. Tinanggap ito ni Maya tulad ng pagtanggap niya sa lahat ng bagay sa amihan, nang hindi kumukurap at nang hindi ipinapakita. Itinaas niya ang tray, tumawid sa sahig. Si Rina, ang hostess, ay nakapwesto malapit sa pasukan, may hawak na clipboard. Habang dumadaan si Maya, tumingala si Rina, pinanatili ang kanyang tingin sa loob ng eksaktong 1 segundo at binikas ang dalawang salita ng walang tunog. Good luck. Hindi natinak si Maya sa paglakad. Nakikita na niya ang table 12 sa unahan. Ang liwanag ng kandila, ang madilim na suwet, ang maputing buhok. Naririnig niya ang mababang tono ng isang lalaking hindi kailanman kailangang magtaas ng boses upang sundin. Ang ibang mga kumakain ay hindi na malayang, nailipat na ang kanilang mga upuan, ang kanilang postura, ang kanilang usapan, papalayo, lumiliha en espasyo, tulad ene, pagalawe en tubig sa paligid ng isang bagay na hindi natitinag. Huminto si Maya sa labas lamang, neke table oniki. Inalalayan niya ang tray gamit ang kanyang kaliwang kamay. Gamit ang kanyang kanan, inabot niya ang hawakan ng pila na takip ng pagkain. Isinara niya ang kanyang nga daliri dito. Huminga siya ng isang beses. Inayos ang kanyang likod at humakbang papasok. Nakarating na siya rito dati. Hindi sa table 12, hindi sa kanana na ito. Sa isang ganap na ibang silid, mas tahimik, mas malamig, amoy lumang pepel at mga radiator na pagod na sa pagana. Ang seminar room sa Tokyo University of Foreign Studies. Sa hapon na ang kanyang buhay ay ang buhay pa rin na kanyang pinlano. Hindi basta-basta magbigay ng papuri si Professor Arin Hasegawa. Sa loob ng 4 na taon hindi pa narinig ni Maya na gamitin niya ang salitang pambihira. Kaya nung tumayo siya sa harap ng silid, hawak ang kanyang tesis at binasa ng malakas ang isang buong talata sa pangkat sa partikular na katahimikan na nakalaan para sa gawaing tunay na nakakagulat. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa sarili niyang mukha. Ang sumunod na palakpakan ay maliit. Ang mag-graduate seminar ay hindi ma-arena. Ngunit ito ay totoo. At para sa isang babaeng ginugol ang 4 na taon, bilang nagisa sa bawat silid na kanyang pinaso, ang nagisang mukhang Pilipino, ang nag-isang kailangang magtrabaho ng doble upang marinig ng kalahati. Ang maliit na tunay na palakpakan na iyon ay parang oxygen. Nakita siya ng buo. Sa unang pagkakataon, tinawagan niya si Lina mula sa hagdan ng aklatan. Basag ang boses. Nagawa natin. Hindi ko. Natin. Dahil si Lina ay kasama sa bawat gabing puyat, bawat muling isinulat na talata, bawat sandaling muntik ng sumuko si Maya at hindi ginawa. 3 linggo pagkatapos, tumawag pabalik si Lina. Ang numero ng espesyalista ay dumating tulad ng laging. Pagdating ng mapanirang bagay, tahimik, parang wala lang, na parabang ang figura ay hindi kumakatawan sa pagguho ng buong arkitektura ang hinaharap ng isang tao. Paggamot, patuloy na pamamahala, buwan ng pagbisita. Ang kabuuan ay hindi isang numerong maaring tawaran ni Maya. Ganun na lang iyon. Nag-book siya ng flight pawi sa loob ng 48 oras. Umalis siyang Tokyo tulad ng pag-alis sa isang nasusunog na gusali. Dala lamang ang kayang buhatin at ang kaalaman na hindi na siya babalik. Ngayon, ang garapon ay nakaupo sa kanyang mesa sa kusina. Liba 531,250. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay nakasulat dito gamit ang permanent marker dahil may mga bagay na kailangang isulat upang manatiling totoo. Kumurap si Maya. Ang amber na ilaw ng amihan ay humila sa kanya pabalik. Table 12, direkta sa kanyang harapan, ngayon. At mula sa kabilang panig ng mesang iyon, ang kanyang boses gumagalaw pa rin sa wikang Hapon
hindi pa rin nagmamadali, ganap pa ring tiyak na wala siyang naiintindihan. Pinag-usapan pa rin siya nito at bawat isang salita ay naintindihan niya lahat. Si Arashi Mizuki ay hindi basta pumasok sa amihan, siya ay dumating dito. May pagkakaiba. Ang paglalakad ay ginagawa ang lahat. Ang pagdating ay ang nangyayari kapag ang isang silid ay tahimik na naayos ang sarili sa paligid ang isang presensya ng hindi inihiling. Si Kiko, ang sommelier namihan, isang lalaking may 22 taon, na karanasan at isang kahinahunan na sanay na sa halos anumang bagay, ay inayos ang kanyang postura sa sandaling nakumpirma ang reserbasyon. Inaayos niya itong muli ngayon habang umuupo si Arashi sa kanyang silya. Sa katabing mesa, si Zuri Calloway, sa gitna ng pakikipag-usap sa kanyang kasama, ay pinutol ang kanyang pangungusap at sumulyap. Isang beses lang, ang pagkilala sa kanyang mga mata ay hindi pahanga. Ito ay ang tingin ng isang taong alam kung anong uri ng bagyo ang kararating pa lang sa silid. Sa paligid ng kananan, ang ibang mausapan ay bumaba ng kalahating tono, hindi katahimikan kundi paggalang. Ang hindi sinasadyang akustika ng kapangyarihan. Si Isabel ay unang dumating habang hinihila ang sarili niyang upuan. Isang detalye na napakaliit na walang kahulugan sa sinumang hindi nagbibigay pansin, ngunit 2 taon nang nagbibigay pansin si Maya sa maliliit na detalye. At ang isang iyon ay nagsabi sa kanya ng lahat. Huling dumating si Kagami Renma, nakabutones pa ang diaket. Ang mamata ay gumagalaw sa buong silid na may tahimik na kahusayan ng isang taong naglilista ng mabanta bago ang anupaman. At pagkatapos, nariyan si Arashi. Hindi niya binuksan ang menu kahit minsan. Iwinagayway niya ito pasara gamit ang 2 daliri sa sandaling inilapag ito ni Rina. Ang paraan ng pagwagayway mo sa isang bagay na inaalok ng isang taong dapat ay mas nakaalam. Nang lumapit si Kiko, dala ang sake selection ng gabi, isang flight na personal niyang pinili para sa reserbasyong ito. Itinaas ni Arashi ang isang baso, hinawakan ito saglit sa antas ng mata at ibinalik. Ang temperatura, sabi niya, hindi pa rin tumitingin kay Kiko. Subukan mo ulit. Tumango si Kiko, walang sinabi, kinuha ang tray pabalik. 22 taon ng kadalubhasaan na binalewala sa 4 na salita, ito ang lalaking pinagsisilbihan ni Maya ngayon. Balanse, ang tray, puti ang guwantes, ang ngiti ay nakacalibra sa tamang-tamang temperatura. Sapat na mainit, sapat na malayo, sapat na di nakikita. 2 hakbang na lang siya mula sa mesa nang mahuli niya ito. Hindi pa ang mga salita, kundi ang tono. Iyong partikular na tono na ginagamit ne isang tao kapag sigurado siyang walang importanteng nakikinig. Nagsasalita si Arashi sa wikang Hapon at nakangiti siya. Nagsimula siya sa order. Iyon ang pagkukunwari, ang omakase tasting sequence. Ang sake pairing mula sa binagong flight na minadali ni Kiko. Sige. Kung naitama nila ang temperatura sa pagkakataong ito, ang paghahanda ng wagyu. Espesipiko, mahigpit, inihayag sa maikling tono ng isang lalaking ipinapalagay na ang mga kusina ay umiiral para lamang isagawa ang kanyang mga kagustuhan ng walang pagkakamali at pagkatapos ng walang tigil ng hindi man lang ibinababa ang kanyang boses, nagpatuloy siya. Sa wikang Hapon pa rin, naka-address pa rin kay Kagami. Gamit pa rin ang parehong relax, hindi nagmamadaling tono na nagpapatuno sa lahat ng kanyang sinabi na parang obserbasyon kaysa atake. Sinabi niya na ang paraan ng pagdadala ng babae sa sarili ay nagpapahiwatig na masanay siya sa trabahong hindi nangangailangan ng ganitong klaseng pag-arte. Sinabi niya na malinaw na binago ng restauran ang kanilang pamantayan sa pag-hire. Sumanyas ng malabo, tulad ng pagsenyas mo sa isang bagay na hindi karapat-dapat pag-usapan.
Ang ibig sabihin, sabi niya, ang mga babaeng tulad nito ay malamang na ngumingiti at tumatango sa bawat masang kanilang pinagsisilbihan. Walang naiintindihan kundi ang panlabas na anyo ngang hinihiling sa kanila, na ang tunay na usapan ay laging nangyayari sa itaas ng kanilang mga ulo, na ganito na lang talaga. Sinabi niya ito tulad ng pagsasabi mo ngang panahon. Walang sinabi si Kagami, ang kanyang mga mata ay lumipat sa kanyang basong tubig. Ang ngiti ni Isabel, iyong pinapanatili niya ng may tahimik at sanay na pagsisikap mula pa nung dumating. Sila ay sa wakas ay nawala. Bahagya lang, sapat lang. Nagpatuloy ang amihan sa kanyang eleganteng ugong. Walang ibang kumakain na tumingala, ang mga salita ay perpektong selyado. Inihatid sa isang wikang idinisenyo upang maging dinakikita sa isang silit na puno ng mga taong hindi nagsasalita nito. Sumandal si Arashi. Muling ipinatong ang kanyang bukong-bukong sa kanyang tuhod. Ang nasisiyahang postura ang isang lalaking kakukumpirma lang isang bagay na pinaniniwalaan na niya. Ang panulat ni Maya ay hindi gumalaw. Ang kanyang mukha ay hindi nagbago. Ang kanyang mga mata ay hindi bumaksak. Tinanggap niya ang bawat pantig, bawat kaswal at sanay na kalupitan na may katahimikan ng isang taong nagpasya sa isang lugar sa pagitan ng service entrance at NG sandaling ito. Kung gaano karami ang handa pa niyang lunukin. Ang sagot, lumabas, ay hindi na kahit isang salita pa may nagbago sa kanyang mata. Hindi galit. Kung galit iyon, maaring nilunok na niya ito tulad ng paglunok niya sa lahat ng iba pa sa loob ng 2 taon. Ang galit ay kayang pamahalaan. Ang galit ay maaring itupi at itago at iuwi sa pagtatapos ng shift. Ito ay iba. Isang bagay na mas matanda at mas tumpak. Ang bahagi ni Maya Cruz na binuong 4 na taon sa Tokyo. Eksaminasyon sa bawat eksaminasyon. Gabi-gabi, tahimik na binubuksan ang sarili. Inilapag niya ang kanyang panulat sa notepad dahan-dahan, may intention, may uri na pag-einhat na nagsasat hindi na pag-atubili, kundi na desisyon. At pagkatapos, ibinuka ni Maya Cruz ang kanyang bibig at nagsalita sa wikang Hapon. Hindi ang kaswal koloyal na Hapon na ginamit ni Arashi bilang isang pribadong sandata, keigo. Ang formal na rehistro, ang pinakamataas na antas ng magalang na pananalita sa buong wika, ang antas ng pagsasalita na nakalaan para sa pakikipag-usap sa mga may mas mataas na katayuan. Ginamit dito na may perpektong katumpakan na nagsilbi sa kontekstong ito bilang isang bagay na mapanira, perpekto, sandatang kagandahang loob. Nagsimula siya sa kanyang order. Sinabi niya nang malumanay, teknikal, nang walang bahid ng init, na ang paghahanda ng dashi na kanyang hiniling ay may maling pagbigkas at ang putaheng tunay niyang pinangalanan ay ibang paghahanda. Inirekomenda niya ang tamang termino kung sakaling nais niyang umorder muli. Pagkatapos ay tinukoy niya ang sakepering na kanyang pinili at ipinaliwanag na may kahinahunan na isang taong nagsulat ng mga akademikong papel tungkol sa Japanese culinary linguistics, kung bakit ito sasalungat sa umami profile ng Wagyu at kung ano ang kanyang imumungkahi sa halip. Naging napakatahimik ng silit. Hindi pa siya tapos. Formal siyang nagpasalamat ng may kagandahang loob sa kaigo na napakatumpa na maaring kinuha mula sa isang graduate textbook para sa kanyang puna. Sinabi niyang narinig niya ang bawat salita, lahat. Umaasa siya, dagdag niya, na ang pagkain ay lalampas sa anumang inaasahan niya pagdating. Pagkatapos ay huminto siya at nahintay. Ang baso ng tubig ni Kagami ay nakabitin sa hangin, kalahati sa pagitan ng mesa at ng kanyang bibig. Ang panyo ni Isabel ay dahan-dahang tumaas, hindi sinasadya, upang takpan ang kanyang labi. Sa likod nege service bar, nakatayo si Jarla na may bote nege Yamazaki sa isang kamay. Ganap na hindi gumagalaw.
Tila nakalimutan na niya itong hawak. Walang sinabi si Arashi Mizuki. Sa unang pagkakataon sa buong gabi, marahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, si Arashi Mizuki ay ganap na walang masabi at ang katahimikan na iyon narinig ng buong silid. Nagbago ang kanyang mukha sa loob ng 3 segundo. Hindi sa kahihiyan, hindi sa pagkapahiya, hindi sa pagkagulat. Hindi talaga. Ang pumalit sa katahimikan sa mukha ni Arashi Mizuki ay isang bagay na mas malamig at mas sinadya. Unang nawala ang gulat, pagkatapos ay dumating ang katahimikan, at pagkatapos, tulad ng isang pintong dahan-dahang nagsasara sa isang napakalaking bahay, pagkalkula. Hindi niya tiningnan si Maya, itinaas niya ang isang kamay, bahagya. Isang maliit na pagtaas ng 2 daliri, at lumitaw si Paolo sa mesa na may bilis ng isang taong nanonood mula pa nung nagsimula ang interaksyong ito na ginawa nga niya. Ang boses ni Arashi, nang magsalita siya, ay halos mainit, sinusukat. Ang tono ng isang taong nagre-rehistro ng isang makatuwirang alalahanin sa isang makatuwirang establishmento. Mayroon daw isang bagay sa pagkain, sabi niya, isang sangkap na nagdulot sa kanyang reaksyon. Mayroon siyang dokumentadong sensitivity, malubha sa ilang mga paghahanda. Ginawa niya ito nang hindi man lang tumitingin kay Maya. Siya ay inaasikaso na. Hindi siya karapat-dapat sa eye contact. Hindi nagbago ang mukha ni Paolo, ngunit pinanut ni Maya na gawin niya ang kalkulasyon. Nakita itong nangyayari sa likod ng kanyang mga mata. Mizuki Global Holdings, corporate account, million ton, isang numerong hindi kayang pagtalunan ni Paolo. Sabi niya, siyempre, Mr. Mizuki, at lumingon kay Maya na may ekspresyong hindi pa niya nakita sa kanyang mukha dati. Pahingingang pamanhin, at sa ilalim nito kawalan ngang magawa. Tinawag na si Mark, sabi niya nang mahina. Pakihintay sa service corridor. Hindi agad. Gumalaw si Maya. Nanatili siyang tahimik at hinayaang bumaksak ang buong bigat ng nangyayari kung saan ito nararapat. Sa kanyang dibdib, sa kanyang baga, sa bahaging kanyang utak na alam kung ano ang kahulugan ng pakawalan ng trabahong. Ito ang garapon. 31,250. Ang appointment ni Lina sa ika-14, 2 taon neng dinakikitang pagtitiis, 2 taon nang niluno ng mga salita at sanay ng mga ngiti at pagpapaliit sa sarili upang mabuhay sa mga silid na tulad nito at nagsalita siya. Sa loob ng 60 segundo, umira lang siya ng malakas. Ito ang presyo. Tumatawid na si Mark sa sahig at sa likuran niya, mula sa sulot na mesa, isang lalaking maputi ang buhok na nakasuot ng tahimik na navy suit ang nagbaba ng kanyang tsaa. Hindi siya nagmamadali. Iyon ang unang bagay. Sa isang silit na kabibilis lang, si Mark na tumatawid, si Paolo na nag-aalangan, ang buong service staff na nagayos sa paligid ng gravity ng reklamo ni Arashi Mizuki. Ang lalaking maputi ang buhok sa sulok na mesa ay simpleng tumayo mula sa kanyang upuan, hindi nagmamadali, may intensyon. Ang paraan ng pagkilos ng mga taong hindi kailanman nangailangan ng pagmamadali upang pamunuan ang isang silid. Unang nakita siya ni Kiko at umayos ngang tayo, ngunit iba sa pagkakataong ito. Hindi ang matigas na paggalang na inialay niya kay Arashi, isang bagay na mas malapit sa pagkilala, isang respeto na pinahirapan sa halip na binili. Lumakat ang lalaki patungo sa gitna ngang sahig at huminto. Tiningnan niya si Mark. Pagkatapos, na may parehong hindi nagmamadaling kahinahunan, tiningnan niya si Arashi. Nasa table 4 ako ngayong gabi, sabi niya nang mahina sa Ingles. Narinig ko ang lahat. Ang kananan, na nagkukunwaring hindi nanonood, ay tumigil sa pagkukunwari. Isinalaysay niya ito ng tumpak, hindi emosyonal. Ayon sa katotohanan, na may espesipikong paraan ng isang taong naiintindihan na ang mga katotohanan
na inihatid ng walang palamuti ang pinakamapanirang instrumento na magagamit. Pinangalanan niya ang sinabi ni Arashi sa wikang Hapon. Sinipi niya ito. Ipinaliwanag niya para sa kapakinabangan ng lahat ng naroon na hindi nagsasalita ng wika kung ano ang eksaktong kahulugan ng mga salita. Sinabi niya kung ano ang isinagot ni Maya, ang rehistro, ang katumpakan, ang ganap na kawastuhan ng kanyang pagwawasto. At pagkatapos ay sinabi niya ng may parehong katumpakan ang mga bahaging nilunok niya, ang grasya na ipinakita niya sa isang lalaking walang inialay sa kanya. Nanigas ang panga ni Arashi. Hindi ko maintindihan kung paano kinuha ng lalaki ang isang card mula sa kanyang diaket. Inilagay ito sa mesa sa harap ni Mark ng walang pagyayabang, ng walang drama na may tahimik na pagtatapos na isang taong nagsasara ng isang kabanata. Tiningnan ito ni Mark, may nagbago sa kanyang mukha. Tiningnan ito ni Arashi. At sa pangalawang pagkakataon sa isang gabi, nawala ng kulay ang kanyang mukha dahil ang pangalan sa card na iyon ay hindi lamang isang pangalan. Reyes Cultural Exchange Foundation. Ang pundasyon ay nakaupo sa 47 na International Board. Ang taunang ulat nito ay binanggit sa 3 balangkas ng UN. Si Dr. Mateo Reyes ay hindi gumagawa ng eksena, gumagawa siya ng menga, kahihinatnan. Hindi na muling nabanggit ang reklamo tungkol sa alergen. Kinukuha na ni Isabel ang kanyang clutch. Hindi niya tiningnan si Arashi nang tumayo siya. Hindi siya nagpaalam, umalis lang siya. At sa partikular na paraan ng kanyang pag-alis malinaw na, naghihintay siya ang isang dahilan at ngayong gabi ay sa wakas ay nagbigay nito sa kanya. Lumabas si Arashi Mizuki nga amihan ng walang dessert, walang Isabel, walang isang salitang makapag-aalis sa nasaksihan ng silid. At lumingon si Dr. Mateo Reyes, dahan-dahan, hindi nagmamadali tulad ng dati, at diretsong tumingin kay Maya. Nakarating siya hanggang sa code check. Suot pa rin ang guwantes, tahimik ang mga kamay. Ang amber na ilaw na lobby nga amihan ay dumidiin sa mga gilid na. Lahat ng bagay na may partikular na init na hindi kailanman sa loob ng 2 taon. Naramdaman niyang para sa kanya. Narinig niya ang kanyang mayapak bago. Siya lumingon, hindi nagmamadali, siyempre. Miss Cruz. Uminto si Dr. Mateo Reyes sa isang magalang na distansya, makahawa ang makamay, walang pag-arte. Sa kanyang postura, presensya lamang, makiking maikli lang ako. 18 buwan. Pinifil na lobby ang hiningha nito. Ganon din si Maya. Hinahanap na kita. Sabi niya, sa loob na 18 buwan. Inilarawan niya ang Kyoto Symposium, ang sesyon sa hapon, ang reading room sa 3 palapag, ang papel na isinumite sa ilalim na panggalan ng isang graduate student at nagpatuloy na nagpatigil sa 3 senior researcher sa gitna ng kanilang usapan. Ang kanyang papel, ang kanyang argumento tungkol sa code switching, linguistic, erasure, sa paraan kung paano ginagamit ang wika hindi lamang para makipag-usap, kundi para magtalagang halaga at ipagait ito. Pagkatapos ay sinipi niya ito, 2 linya, ang kanyang linya, binikas pabalik sa kanya sa lobby na ito sa hiram na uniformeng ito. Nasuot pa rin ang kanyang puting guwantes at ang kanyang matip na nakatupi sa bulsa ng kanyang apron. Mga salitang isinulat niya sa isang mesa sa Tokyo nga 2:00 ng umaga nung naniniwala pa siyang nagtatayo siya ngang isang bagay na permanente. Naramdaman niyang gumalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang mapa. Ang 2 linyang iyon, sabi ni Dr. Reyes ng mahina, ay lumabas sa 3 international policy framework na kasalukuyang sinusuri. Ang isa sa mga ito ay nasa harap na UN Cultural Heritage Committee. Ngayong buwan, nanikip ang lalamunan ni Maya. Ang iyong salita ay nababago ng bagay. Miss Cruz, habang narito ka, nagtatrabaho sila doon nang wala ka. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa posisyon,
Direktorong Pagsasalin at Pananaliksik sa Kultura sa Reyes Foundation. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa medical partnership, ang pasilidad, ang espesyalista, ang buong saklaw. Hindi na kailangang banggitin ang pangalan ni Lina na research siya. Sinabi niya ito ng malinaw, walang drama. Lahat ng kailangan ni Lina ay aasikasuhin. Tumingin si Maya sa kanyang puting guwantes, 2 taon, ang garapon, ang sanay na ngiti, ang 60 segundo ngayong gabi na halos ikawala ng lahat sa kanya, at sa halip ay dinala siya rito. Ang unang luha ay pumatak bago niya pa man ito, napagpasyahang hayaan. Hindi niya ito pinunasan. Kailan po? Tanong niya. Ang kanyang boses ay lumabas na mas matatag kaysa sa kanyang nararamdaman. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Dr. Reyes, ngunit may isang bagay dito na tumahimik, ang tahimik na kasiyahan ng isang taong matagal nang nahihintay at kabubuti lang na napatunayang tama. May isang kondisyon, sabi niya, 6 na buwan. Iyon lang ang kinailangan. 6 na buwan para sa isang buhay na matagal nang nakalubog sa tubig na sa wakas ay lumitaw sa ibabaw at huminga. Umupo si Maya Emery sa dulo ng conference table sa Reyes Cultural Exchange Foundation at hinayaan itong manatili sa isipan niya sandali bago muling kailanganin ng silid ang kanyang atensyon. Natural na buhok, charcoal blazer, isang leather binder na may nakaukit na kanyang pangalan, ang kanyang buong pangalan, ang kanyang titulo, nakabukas sa kanyang harapan. Walang puting guwantes, walang nakakalibrate ng ngiti, walang di nakikitang arkitektura, si Maya lang, ang trabaho lang, ang hinaharap na isinulat niya sa isang thesis bago pa man ito ginambala at inilihis na ang buhay dito sa lahat ng lugar. Sa pamamagitan NEJ, isang kananan, sa pamamagitan NEJ, 60 segundo NEJ, pagsasalita noong lahat ng kanyang 2 taong pagsasanay ay nagsasabing, manahimik. Tumawag si Lina kaninang umaga, tulad ng ginagawa niya tuwing Huwebes ngayon. Mas malakas ang kanyang boses, hindi lang pisikal, kundi sa partikular na paraan. Nga isang taong sinabihang hindi sigurado ang kanyang hinaharap at nagpasya ng tahimik at ganap na huwag tanggapin ang hatol na iyon. Pinag-usapan niya ang susunod na taon, gumagawa ng mga plano, ginagamit ang salitang kapag sa halip na kung kinailangan ni Maya na tumalikot mula sa bintana ng kanyang opisina para hindi makita ng kanyang research assistant na si Marcus ang kanyang muka pagkatapos may balita tungkol kay Arashi. 3 makakahiwalay na reklamo mula sa mga shareholder. Ang kanyang kumpanya ay nasa ilalim ng formal na investigasyon. Umalis si Kagami Renma sa board ng napakatahimik na ang press release ay inilibing nung Bijarnes NG Apon. Ang katumbas sa korporasyon ng pag-asang walang makapansin. Ang imperyo na dating nagpatuwid sa likod ni Kiko at nagpababa ng boses ng ibang mga kumakain ay nakaroon, lumabas ng malalaking bita sa ilalim ng makintap na ibabaw nito. Ang uri na kumakalat at pagkatapos ay nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero, isang linya ng text. Alam kong naiintindihan mo lahat, si Isabel. Binasa ito ni Mayang 2 beses. Inilapag ang telepono ng nakataob. Tumingin sa lungsod, naisip niya ang garapon. Ang maguwantes. Ang pila na takip ng pagkain na balanse sa kanyang magakamay gabi-gabi sa isang silid na nagpasya na siya ay kasangkapan bago pa man siya magsalita. Hindi niya ito inisip ng may kapaitan. Inisip niya ito tulad ng pag-iisip mo sa silid kung saan mo sa wakas na alala ang isang mahalagang bagay tungkol sa iyong sarili. Na may isang uringang matapang at tahimik na pasasalamat. Dahil ang silid na iyon ay hindi siya sinira, tinutukan siya nito at sumablay. Isinara ni Maya Cruz ang binder, tumayo at tumingin sa isang lungsot na puno nga taong hindi pa nakikita.
Alam na alam niya kung ano ang pakiramdam niyon. Alam din niya kung ano ang kinakailangan upang maging ang taong sa wakas ay tumitingin, hindi na siya. Kasangkapan, siya na ang arkitekto at nagsisimula pa lang siya. Kung naanti ka sa kwento ni Maya, kung ikaw ay minsan nang minaliit, hindi pinansin o pinagsalitaan sa isang wikang inakala ng silid na hindi mo alam, pindutin mo na ang like button ngayon. Mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang mga kwentong tulad nito. At mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang sandaling? Tumigil ka sa pagiging di nakikita? Sabihin mo sa amin, ang komunidad na ito ay binuo para mismo sa usapang iyan. Magkita-kita tayo sa susunod